Si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ay nasa mahirap na sitwasyon. Humingi ng tulong si Trump sa mga kaalyado para muling buksan ang Strait of Hormuz na dinaraanan ng halos ikalimang bahagi ng enerhiya ng mundo. Tumanggi ang lahat ng kaalyado kay Trump, kaya sinabi niyang hindi niya kailangan ng tulong at traidor ang mga ito. Dito lumilitaw ang mahalagang paksa para sa pagsusuri. Kahit na sa teorya ay magawa ni Trump sa isang himala na makabuo ng malawakang internasyonal na koalisyong militar, magiging napakahirap pa ring wakasan ang blokada ng Iran sa kipot ng Hormuz. Bilang sagot sa pag-atake ng Estados Unidos at Israel, noong Pebrero 28 gumamit ang Iran ng drone, misil at mina. Ginawa nitong hindi ligtas ang estratehikong rutang pantubig para sa malalaking oil at gas tanker na araw-araw dumaraan sa kipot ng napakabagal. At ngayon, hindi masagot ng kampo ni Trump kung paano nga ba nila bubuksan muli ang kipot ng Hormuz. Ako si Alexei Pechi. Ito ang aking sariling proyekto na Teoya ng Sabuatan, kung saan magkasama nating binabasag ang mga magagandang teoya ng sabuatan at matino nating sinusuri ang mga komplikadong proseso ng geopolitika. Kaya ngayon, nahaharap si Trump sa isang problemang halos hindi malutas. Paano mabubuksan muli ang Strait ng Hormuz kung tumatanggi ang mga kaalyado at kasosyo na makipagdigma laban sa Iran? Simulan natin sa simula. Bakit nga ba ngayon mismo isinara ng Iran ang Strait ng Hormuz? Paulit-ulit nang narinig ang bantang pagsasara ng Strait ng Hormuz. Noong 2011, sinabi ng commander ng Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps na mas madali raw itong isara kaysa uminom ng basong tubig. Patuloy pa rin ang mga babala mula sa mga ahensya ng seguridad ng Iran tungkol sa posibilidad ng pagsasara ng kipot. Halimbawa, noong mga panahon ng tumitinding tensyon kaugnay ng nuclear program ng Iran noong 2016 at 2018, pati na rin nung pambobomba ng Israel at Amerika noong Hunyo 2025. Laging itinuturing ng mga analista na ang pagsasara ng Strait of Hormuz ay ang pinakahuling hakbang. Isinasalang-alang ang pangmatagalang estratehikong epekto nito sa kalaban, pati na rin ang banta ng ganting atake sa sarili nilang sektor ng enerhiya. At kalaunan, hindi na sineryoso ang mga banta na harangin ang Strait of Hormuz dahil sa loob ng maraming taon ay nagbanta ang Iran, ngunit hindi naman talaga ito ay sinakatuparan. Pero ang digmaan laban sa Iran na nagsimula noong Pebrero 28 sa pagpatay sa kanilang pinakamataas na pinuno ay nagpawalang bisa sa lahat ng kalkulasyon. Itinuturing ng mga opisyal ng Iran ang labanan bilang digmaan para sa kaligtasan at ang hukbong tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon mas naging aktibo sa pagbuo ng estratehiya ng bansa sa digmaan. Ngunit narito ang pangunahing tanong, ano nga ba ang nakataya? Ang makitid na lagusan ng tubig sa pagitan ng Iran at Oman na nag-uugnay sa Persian Gulf at Gulf of Oman ang tanging daan palabas patungong bukas na dagat. Para sa mga bansang nagpo-produce ng langis at gas tulad ng Iraq, Iran, Qatar, Kuwait at United Arab Emirates. Nandyan pa ang Saudi Arabia pero mukhang may labas sila sa Red Sea. Noong Lunes, panandaliang umabot sa pinakamataas mula 2022 ang presyo ng langis. Ayon sa datos ng United Nations, ang mataas na presyo ng langis ay maaring magdulot ng panibagong krisis sa halaga ng pamumuhay, katulad ng nangyari noong 2022. Tinaya ng United Nations na sa mga susunod na araw, 10-10 milyong tao ang malalagay sa panganib ng gutom. Ang matagalang sigalot ay maaring magdulot ng pagyanig sa merkado ng pataba at magbanta sa pandaigdigang seguridad sa pagkain. Batay sa Kaplar, halos 33% ng petrolyo at pandaigdigang supply ng pataba tulad ng asupre at amonya ay dumaraan sa Strait of Hormuz. Maaring lumala ang pangamba ng pandaigdigang krisis sa ekonomiya tulad noong oil shock sa gitnang silangan noong dekada 70 kung magtatagal ang bigmaan. Ngunit, tila ba, bakit nga ba napakahirap tiyakin ang kaligtasan ng paglalayag sa Strait of Hormuz? Ito ang pinakakapanapanabik na tanong at ito rin ang sagot kung bakit mahirap para kay Trump na muling buksan ang Strait of Hormuz. Mahalagang tingnan ang heograpiya dahil 2 nautical miles lang ang lapad ng mga daanan ng barko dito at ang mga barko at tanker ay dumadaan sa isang matarik na liko.
eksakto sa tapat ng mga isla na pagmamayari ng Iran at sa mabundok na baybayin na nagsisilbing taguan para sa mga sundalong Iranian. Sa totoo, laging lantad ang mga tanker na dumadaan sa kipot. Ang regular na hukbong dagat ng Iran ay halos tuluyang nawasak. Kasama rito ang mabilis na bangka, mini-submarine, mina at jet ski na may pampasabog. Dagdag pa rito, ayon sa mga eksperto, may kakayahan ng Tehran na gumawa ng humigit kumulang 10 drone kada buwan. Dito, parang maaari mong subukang tiyakin ang pagdaan ng ilang barko, ngunit napakahirap nito. Halimbawa, para makadaan ang 3 ratimparo na tanker bawat araw sa mahigit isang Strait of Hormuz sa kasalukuyang kalagayan, kakailanganin pa ng 7 taping otang na destroyer na magbibigay ng air cover sa bawat isa sa mga tanker na ito. Dagdag pa, huwag nating kalimutan na ngayon ay may mga drone ng mga Iranian, mga underwater at surface drone na maaaring umatake sa tubig. Kaya para tuloy-tuloy na maisagawa ang gawaing ito sa loob ng ilang buwan, kakailanganin ng napakalaking dami ng mga resources. Kahit na mawalan ng kakayahan ang Iran na gumamit ng ballistic missiles, drones at floating mines, may banta pa rin sa mga barko mula sa mga kamikaze. Hindi basta mawawala ang mga kamikaze drone. Malinaw na kung magpapatuloy ang digmaan ng ilang linggo, tiyak na magkakaroon ng ilang uri ng pag-escort sa mga tanker. Pero mahirap ibalik ang pre-digmaang supply sa ganitong paraan. Noong linggo, iginiit ni Trump na magpadala ng mga barkong pandigma sa Persian Gulf ang ilang bansa. Ilang linggo bago ito, inutusan niya ang US International Development Finance Corporation na tiyakin ang insurance at garantiya ng mga shipping company. Ngunit bago pa man ilahad ni Trump ang kanyang kahilingan, sinabi ni Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya na ilang mga bansa sa Europa at Asia ang nagpaplanong mag-organisa ng isang pinagsamang misyon para sa seguridad. Ngunit pagkatapos lamang ng pagtatapos ng digmaan, agad na sinabi ng Alemanya na may pag-aalinlangan ito kahit sa mga pagsisikap ng misyon ng Europa sa Red Sea dahil naniniwala itong hindi ito gaanong epektibo. Huwag nang banggitin pa ang pagpapadala ng barko sa Strait of Hormuz. Noong Lunes, ipinahayag ng Hapon at Australia na wala silang planong magpadala ng barkong pandigma para mag-escort ng mga barko sa pagtawid ng kipot. Ibig sabihin, kahit ang hypothetical na senaryo na pinag-usapan natin, mahirap itong isakatuparan. Kailangan din nating balikan ang mga karanasan ng mga nakaraang taon. Mahigit 2 taon na hinara ng Houthi ng Yemen ang karamihan ng paglalayag sa Red Sea sa kabila ng pagsisikap ng US at EU naval forces. Doon ay mayroon ng koalisyon, isang pinagsamang koalisyon. Karamihan sa mga shipping company ang gumagamit ng mas mahaba at malayong ruta sa timog ng Afrika. Ang Suez Canal na yon ay hindi masyadong ginagamit. At ito ay kahit na tumigil na ang mga Houthi sa malawakang pag-atake, ito ay mga malawakang pag-atake sa mga oil tanker. Ano ang dapat gawin? May iba pa bang rutang maliban sa Hormuz Strait? Ang United Arab Emirates at Saudi Arabia ay nagsisikap na makahanap ng mga paraan para maiwasan ang kipot na ito sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bagong oil pipeline. Parehong may pipeline na ang dalawang bansa para umiwas sa Hormuz Strait pero may iba pang problema. Ngayon, nagbabantang muling isara ng mga Houthi ang Bab el-Mandeb Strait sa Red Sea. At inatake ng Iran ang oil depot ng Emirates na siyang tumutulong para makaiwas sa Strait of Hormuz, diretso ang tanker sa Gulf of Oman. Kaya magiging sobrang hirap para kay Trump na buksan muli ang Hormuz Strait. May malaking realization siyang haharapin na hindi dapat saktan ang mga kaalyado at kasosyo. Kasi baka kailangan mo pa rin silang lapitan para humingi ng tulong. Mga kaibigan, isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais nyong suportahan ang aming YouTube channel, pwede kayong mag-donate, maging sponsor o mag-subscribe. Nasa video description ang lahat ng detalye. Magpapasalamat ako sa anumang suporta ninyo. Iyan lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.